Tama naman po yung yung statement ni Jose Castro. Unang-una, yung Philippine government is not a party sa kaso. Kasi po yung kasong crimes against humanity, ang nag-file yan, mga kababayan, yung mga pribadong complainants, the families, surviving families ng mga biktima ng crimes against humanity. Kumbaga, yung papel ng ating gobyerno, ayon, yung pag-surrender, pag-deliver sa The Hague, kasi may obligasyon tayo sa Interpol. At siyempre, pag-secure ng witness. Kasi yung mga testigo po, mga Filipino to, so may obligasyon tayo. It is our moral responsibility. And parte ng trabaho ng gobyerno, ng DOJ, na i-secure yung mga testigo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Kaufman mga kababayan, yung Philippine government daw, walang objection sa possible interim release ni Digong. Yan o. Sabi ng defense team sa ICC, yung Philippine government has no objection to Duterte's possible interim release. Ginamit mga kababayan ni Atty. Kaufman yung naging statement ni Jose Castro. Sabi kasi ni Jose Castro, kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng Pamalang Marcos. Pamalang Marcos Jr. Biglang ininterpret po ni Atty. Kaufman na walang objection yung Philippine government para magamit niya na argumento mga kababayan sa file ng request sa ICC para sa interim release ni Digong. Yan niya Mr. Maravillas, tama yung sinabi ni Kaufman. Nag-fabricate lang siya po ng kwento. Unang-una, yung Philippine government po, tama yung statement ni Atty. Claire Castro. Irerespeto yung ICC kung ano ang desisyon. Unang-una mga kababayan, wala mang kinalaman at influence yung Philippine government sa desisyon ng ICC. Parang yun dito po sa atin, sa Supreme Court. Wala mang impluensya sa Supreme Court ang ating gobyerno. Independent po yung judiciary, lalo na po sa ICC. Di ba? Ngayon, nag-fabricate ng kwento itong si Kaufman. Wala na niyang walang objection yung Philippine government. Siyempre, walang objection. Kasi wala man tayong impluensya. Kahit mag-object tayo, hindi man pakikinggan ng ICC judges. Wala sa ating not within our power or influence. Tama po? But anyway, ibigay ko sa inyo kung ano yung kwento rito. Sabi dito, the camp of former President Rodrigo Duterte has informed the pre-trial chamber of the International Criminal Court that the Philippine government has no objection to the possibility of the former chief executive's interim release to a third country. In a filing on Friday, September 26, Duterte's counsel Nicholas Kaufman cited the comments made by Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro about respecting whatever the ICC's decision will be. This agreement is proffered by counsel who was formally instructed by Mr. Duterte to do all possible to ensure his interim release in the full understanding that it will apply to any conditions for interim release. A possibility now contemplated without objection by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court. The 4-page document read, the document included Castro's remarks about Vice President Sara Duterte's recent travels abroad and her statement that the third country has already agreed to host her father under temporary release from the ICC. Sabi kasi ni Jose Castro, her constant travels niya have borne fruit. So, if this is good news for them in whatever the decision of the International Criminal Court, the government of President Ferdinand Marcos Jr. will accept it. Tama naman po yung statement ni Jose Castro. Unang-una, yung Philippine government is not a party sa kaso. Kasi po yung kasong crimes against humanity, ang nag-file yan, mga kababayan, yung mga pribadong complainants, the families, surviving families ng mga biktima ng crimes against humanity. Kumbaga,
yung papel ng ating gobyerno, ayon, yung pag-surrender, pag-deliver sa dahig, kasi may obligasyon tayo sa Interpol. At siyempre, pag-secure ng witness. Kasi yung mga testigo po, mga Filipino to, so may obligasyon tayo. It is our moral responsibility. And parte ng trabaho ng gobyerno, ng DOJ, na i-secure yung mga testigo. Ngayon, ginamit yung argumentong yon, yung statement ni iwan ko kung ano magiging reaction nito. Baka magpalabas mamaya ng posisyon ng statement yung Palasyo Malacanang. Kasi kalalabas pa lang tong balita. Yan o, 9 o'clock in the morning, 9:16 a.m. Ginamit yung statement ni Yussi Castro para i-justify yung interim release. Wala niyang kontra yung Philippine government. Wala man pong papel yung Philippine government sa pagkontra. Di ba? Or pag-pabor, hindi man po parte ng kaso. Ang pwedeng kumontra niyan mga kababayan, siyempre, yung abogado, yung prosecution, ginagamit po sa propaganda nila. Tapos ito na yung pinapakalat ng mga minions. Cebu, flash report, breaking news, APRRD granted interim release. Advance mag-isipaw. Pagkalat agad po ng fake news yung mga minions ni Digong. Nag-a-apply pa lang, release na agad. May ganon, plus report. Yan Tapos sabay post nito. Wala man sinasabing na-release na. Ayan This agreement is proffered by counsel who was formerly instructed by Mr. Duterte to do all possible to ensure his interim release, in the full understanding that it will apply to any conditions for interim release, a possibility now contemplated without objection by the Philippine government, by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court. Contemplated pa lang, without objection, in possibility of interim release. Pagkatapos, ito na agad ang kanilang breaking news. Granted na daw. Nabubuhay talaga sila po mga kababayan sa fake news. Pabrika ng fake news po. Ang source daw si Alvin, yung kanilang Alvin in Tourism page. Yung kanilang vlogger doon sa dahig. Naniwala naman agad yung mga minions. Good news for us. Sabi ng isa rito, di man siya i-release pa. This is just a decision that states nga ang Philippine government has no objection to him being granted interim release, and even if he was going to be granted interim release, it is number one, temporary, pending sa decision sa kaso into not to the Philippines but another host country nga part sa ICC. Sabi ni Franco Nino Cortez, he has not yet been granted. Read the document properly. It was a merely filing by Kaufman. The ICC has yet to decide on it. Reading comprehension, pod ta ginagmay. Inassume na nila. Kaya lagi pong laging hindi natutuloy kasi assuming. Hindi pa nangyayari, inassume na. Nagkakagulo sila. Not yet, aspirator ni Kaufman, no decision yet. Praise the Lord, hallelujah. Onya nata magto na ana. God is good. Praise the Lord Almighty. God bless, Tatay Digong. Final pa lang at inassume ni Kaufman na walang objection yung ating gobyerno. Pagkatapos, pagkaintindi ng mga DDS po, na-release na, granted na. Ganon sila. Ito si Ari Roque, pakinggan natin. Galit na galit sa pagbisita ng embassy official kay Digong. Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi nila po pwede sabihin na, babay kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong.
minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet. No? Pero bukod dun sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talagang pupunta sa dahig para bisitahin si Tatay Digong. Pangalawa, galit na galit kayo, lalo na si Sara, si Pulong, pati na po kayo. Kasi unang-una, kayo po, Ari Roque, hindi kayo pinapahintulutan na makapasok sa detention cell ni Digong. Bawal doon. Immediate family lang. Pati nga si Hanilet, binawal na pumasok. Kaya kayo galit kasi ipinaintulot ng ICC na mabisita si Digong ng embassy official ng Pilipinas. At ang kinakagalit ninyo, alam namin, kasi nabuking yung defense ninyo na si Digong unfit for trial. May cognitive deficiencies daw. Unfit to stand trial. Kaya binisita. Nag-request yung embassy, tinignan kung kumusta yung kalagayan. Kaya kayo nanggagalaiti. Malamang sa malamang, hindi kasi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Digong wala nang maalala. Kasi laging sinasabi ni Sara mismo, pinagmamalaki niya, pinangangalandakan niya, tumawagan niya si Tatay Digong, si FPRRD, nangumusta. Kung may amnesia na, nagawa pa noon na tumawag, maalala yung Pilipinas. Pati nga yung kwentong love life, tandang-tanda pa ni Digong. Pati yung mga problema dito sa Pilipinas sa flood control. So, yan ang dahilan kung bakit kayo nanggagalaiti. Kasi yung defense ninyo, nabasag. Hindi man kasi totoo na hindi na kaya ni Digong na umarap sa trial kasi yun ang gusto niyo mangyari. Kasi pag si Digong hinarap mo sa trial, aaminin niya yung lahat ng kasalanan. Ano ba? Inamin niya sa Senado, sa Congress. Malamang sa malamang dahil sa kanyang kayabangan, aaminin niya yung lahat niyang ginawa. Kuha niya. Yung kill. Kaya ayaw nila mga kababayan, naharap sa trial, ginagamit nilang dahilan na unfit at may cognitive deficiencies para hindi po masintensyahan ng guilty. Ganon, mga kababayan. At itong interim release na nire-request nila, alam na kung ano yung motibo. Sigurado yan, mga kababayan. Kapag pinagbigyan yung interim release, hindi na yan babalik si Digong sa ICC. Hindi na yan may harap. Yan kung magpapaisa yung mga ICC judges. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan pa yung iba pang mga celebrity endorsers. Mga sikat na celebrity.
For your inquiries and orders, message na lang po kayo sa messenger ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa page ni Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.